Kinabukasan, 9 a.m. nang magising ako. Iminulat ko ang aking dalawang mata. Baka sa mukha ko ang pagtataka dahil parang hindi naman ito ang aking kwarto. Ramdam ko din na parang may mabigat na nakadagan sa akin. Napatingin ako sa bandang ibaba. Nakita kong isang kamay at isang paa na nakadantay sa aking katawan. Lumaki ang dalawa kong mga mata nang mapagsinong nagmamay-ari ng mga yon. Agad ang aking pagbangon kaya nagising ang aking katabi. "Ano ba, Manang?" Inis nitong sabi dahil sa nabitin ng kanyang pagtulog. Wala din itong suot na pang-itaas at tanging boxer short lang ang suot niya. Naningkit ang dalawa kong mga mata dahil sa sinamantala niya habang may sakit ako kagabi. "Anong ginawa natin dito, ha? Bakit wala kang suot na pang-itaas? Nananadya ka ba habang nilalagnat ako?" Sunod-sunod kong sabi. "Galit ako sa'yo, Jeho." Inis kong sabi. "Hey, relax ka lang, Manang. Wala akong ginawa sa'yo." Tumayo siya at lumapit sa akin. Ngunit bigla ko siyang nasampal. Alam kong malakas yon dahil hindi ko napigilan ang sarili at tumama ang kaliwang kamay ko sa kanang pisngi niya. Maging ang palad ko'y ramdam ang lakas ng pagsampal ko sa kanya. Napapikit siya sa ginawa ko. Seryosong binaling niya muli ang mukha niya sa harapan ko. Parang nakonsensya pa ako sa paggawang paninitig niya. "Ganyan na bang tingin mo sa akin? Samantalang akong nag-alaga sa'yo kagabing inaapoy ka ng lagnat. Akala ko pasasalamatan mo ko at maiintindihan mo kung bakit ko to ginawa. Pero mali pala ako ng akala." Sabi nito, para akong nanigas sa kinatatayuan ko at pakiramdam ko'y hindi tama ang aking ginawa. Ramdam pa din ang aking palad na hanggang ngayon ay naroon pa din ang sakit. Kasalanan ko to dahil sa nabigla ako nang makita kong wala siyang damit pang itaas. Nasapo ko bigla ang aking noo nang maalala kong nangyari kagabi na ngayon lang bumalik sa aking isip na nilalamig pala ako kagabi. Nainitan siguro siya kaya nagtanggal ng damit pang itaas dahil sa pagkakapatay niya ng aircon. Naging padalos-dalos ako sa aking kinikilos at masyado na yata akong nagiging conservative sa sarili. Lumabas ako ng kwarto upang hanapin siya at humingi ng tawad sa kanya. Pero wala ito dito nang tingnan ko sa salas at kusina. Lumabas ako at nagpunta sa bakuran. Nakita kong may kausap siyang lalaki. Tumingin ang lalaki sa akin. Samantalang si Jeho ay parang ayaw niya akong makita. "Who is she?" tanong niya. "She's Manang Kyril, my maid." Malamig nitong sagot na hindi ito tumitingin sa akin. Nginitian ko siya ng tipid, yung lalaking nagtanong. "Manang?" "Ate's the other term of Manang. So, how old are you now?" tanong nito sa akin. "I'm 24 years old po. Diyan lang po ako nakatira sa kabilang bukid." Sabi ko pa, kahit hindi niya pa ako tinatanong kung saan ako nakatira. Alright. We're same age actually." Tumayo siya mula sa pagkakaupo at patungo ito sa may gawi ko. "By the way, I'm Lucio." Sabay lahad sa kamay niya at agad ko naman yung inabot. Nagbitaw din kami agad ng kamay pagkatapos niyon. "Nice to meet you, Sir Lucio." Magalang kong bati sa kanya na may ngiti sa aking labi. Si Jeho naman ay hindi na namamansin sa akin dahil masama pa siguro ang loob nito sa akin dahil sa pagkakasampal ko sa kanya. Jeho, aalis na muna ako ha. Babalik na lang ako mamaya pagkatapos kong magpalit ng damit." Paalam ko, ngunit ganun pa din gaya kanina, hindi ako inimikan. Tumingin ako kay Lucio at sa kanya na lang ako nagpaalam. Tumalikod na ako at iniwan silang dalawa pagkapaalam ko. Sa harapan ng gate ako dumaan at hindi na sa likod ng kanyang apartment. Ayoko na muna dumaan sa may bukid dahil may trauma na ako sa mga dumi ng mga hayop doon. Habang mag-isa akong naglalakad sa kalsada, panay tingin naman ng mga babae sa gawi ko na parang kinikilig ang kanilang mga itsura. Kumunot ang aking noo dahil sa nagtataka ako. Patungo sila dito sa aking gawi, ngunit biglang may umakbay sa aking balikat. Nilingon ko sa aking gilid kung sino yon. Napangiti ako dahil si Jeho yon. "Ay, kainis!" Bulalas ng 5 babaeng papalapit. "Taken na pala si Pogi," sabi nila. Sabay padyak pa ng kanilang mga paa dahil sa sobrang inis. "Jeho,
pwede mo nang tanggalin yung braso mo sa balikat ko. Ang bigat eh. Wala na yung mga pants mo. Sabi ko. Ayoko. Sabi nito dahil nag-uumpisa na naman itong mang-asar sa akin. Ano bang problema mo ha? Tanong ko habang naglalakad na kami papunta sa boarding house. Ikaw, madiin niyang sabi. Naisip ko tuloy yung ginawa kong pagsampal sa kanya kanina. Sorry na, nabigla lang ako eh. Hindi ko sinasadyang masampal ka. Hinging tawad ko. Okay lang, basta ikaw. Agad niyang sagot. Nangasim ang mukha ko nang sabihin niya yon. Hindi ko siya maunawaan kung bakit ganito siya sa akin makitungo. Siguro dahil manang niya ako eh. Parang magkapatid lang ba? Okay lang sa'yo yon? Hindi ka galit? Tanong ko pa. Oo naman. Sarap kaya masampal galing sa'yo. Sa totoo lang, ikaw ang kauna-unahang babaeng nanampal sa akin eh. Pag-amin niya. Ha? Ako? Eh di wow, bakit akong una? Eh yung mga naging GF mo, wala ba ni isa sa kanila? Hindi nasagot ni Jeho ang mga sunod-sunod na katanungan ni Kyril dahil ang totoo ay hindi siya nagkaroon ng seryosong relasyon dahil sa wala siya ni isang seneryoso sa mga babae. Ayaw niyang sabihin kay Kyril na mabilis itong magsawa sa isang relasyon. 1 month in a relationship ay yun na ang pinakamatagal para sa kanya. Mabilis lamang magpalit ng mga babae si Jeho. Kaya ito ang rason kung bakit pinatapon siya ng kanyang lola dito sa probinsya. At isa pa sa kinasasakitan ng kanyang ulo ay ang pagiging basagulero nito. Mahilig sa tropa si Jeho kaya kapag may trouble na nagaganap sa kanyang mga tropa ay agad na rumiresbak ang hari ng mga basagulero. Narating din agad nilang boarding house ng kanyang ante. Tinanggal din agad ni Jeho ang pagkakaakbay niya sa balikat ni Kyril pagkapasok nila ng gate. Maaga pa'y marami nang bumibili dahil sa linggo ngayon. Kyril, hindi mo ba bibisitahin ang itay mo? Tanong ni ante nang makasalubong ko siya rito sa loob ng kantina. Hindi pa po ako nakapagpaalam kay Jeho, ante. Bala ko sanang dalawin si itay ngayon eh. Baka hindi ako payagan ni Jeho. Sabi ko. Asan pa si Jeho at ipagpapaalam kita sa kanya? Nasa labas po, nagyayosi. Agad kong sagot. O heto, kumain ka na muna habang mainit pa yung sabaw. Kumusta nang pakiramdam mo? Nilagnat ka daw, sabi ni Jeho. Tanong ni ante. Opo, magaling na po ako, ante. Si Jeho pong nag-alaga sa akin. Agad kong sagot. Mabuti naman kung ganon at hindi ka niya pinabayaan. Inaya mo na sana siyang kumain para sabay na kayo. Kakain din po yun, ante. Mauna na ako kumain dahil kanina pa ako nagugutom. Naupo na ako sa may bandang kanang upuan para maumpisahan ko ng kumain. Tumabi naman sa aking tabi si Jeho at mukhang kakatapos lang nitong magyosi. Ngunit amoy fresh pa din ang bunganga nito dahil hindi ko maamoy sa kanyang amoy ng sigarilyo. Mapula pa din ang labi nito kahit naninigarilyo. Kumain ka na, Jeho. Hindi ka mabubusog sa kakatitig mo sa akin. Hindi ako ulam. Sabi ko habang panay ang sulyap ko sa kanya. Hoy, kumain ka na. Inis kong sabi. Ang ganda mo, manang. Biglang sabi niya, humaba ang nguso ko nang sabihin niya yon. Alam kong maganda ako kahit hindi mo sabihin yon. Sabay ngiti ko sa kanya. Subukan ko kayang subuan tong kumag na to. Ayaw kumain eh. Tingnan ko nga kung isusubo niyang kutsarang na isubo ko na. Tinutok ko sa kanyang kutsarang may laman na kanin at konting ulam. Nga, sabi ko, at agad naman niya itong sinubo. Laglag ang aking panga dahil hindi man lang ito nandiri sa kutsarang nalawayan ko na. Sarap, isa pa. Sabi nito habang ninunguyapan niya yung pagkain isinubo ko sa kanya. Napakurap na lang ako dahil humihirit pa ito. Napatingin ako sa kutsarang ginamit ko sa kanya. Kaya ko din kaya ang ginawa niya? Ay, bahala na nga. Naumpisahan ko na eh. Walang mali siya to. Dahil hindi naman kami magjowa eh. Sumubo na din ako ng pagkain gamit ang kutsarang ginamit na pinangsubo ko sa kanya. Hey, pasubo. Sabi nito dahil kanina pa siya nag-aantay. Ikukuha na lang kita ng plato mo.
Nakakahiya kasi Jeho eh. Ang dami ng tao. Tatayo na sana ako nang pigilan niya ako. Kumain ka na at ako nang tatayo. Sabi nito. Bumalik ulit ako sa kinauupuan ko at ipinagpatuloy kong muling kumain. Nakakatatlong subo pa lang ako ay narito na siya na may daladalang mga pagkain at isang bandihadong kanin sa plato. Ang dami niyan ha? Mauubos mo bang mga yan? Puna ko. 2 tayong mag-uubos niyan. Kumain ka ng marami para bumalik ulit yung sigla mo. Sabi nito. Masigla kaya ako, dati pa. Let's eat, sweetheart. Sabi nito nang may tumikhim sa aming likuran at si Ante yun ang lingunin naming dalawa ni Jeho. Parang kinikilig pa si Ante sa amin na parang isang teenager. Palibhasa kasi hindi man lang naranasang magka-love life at tumandang dalaga na lang siya. Sinamaan ko ng tingin si Jeho, taas sa pagsasabi niya ng sweetheart sa akin. Pero kinindatan niya lang ako. Kumunot uli ang aking noo, taas sa kakulitan niya. Nang matapos na kaming kumain, nagpaalam ako kay Jeho na may pupuntahan ako ngayon. Ngunit hindi siya pumayag dahil hindi ko masabi sa kanya kung saan ako pupunta. Ayokong malaman niya na may ama akong nasa kulungan. Gusto kong itago ito sa kanya at baka layuan niya din ako gaya ng iba. Kaya hindi na lang ako nagtuloy na bibisitahin ang aking itay sa kulungan. Bumalik din kaming dalawa sa kanyang apartment nang matapos kong maligo at magpalit ng damit. Naglinis pa ako saglit sa loob ng apartment bago pa man siya makalabas sa kanyang kwarto nang matapos na ako sa paglilinis. Bihis na bihis siya ngayon at hindi ko malaman kung saan ito pupunta. Ang gara natin ngayon, Jeho ah. Saan ang punta mo? Tanong ko. We're leaving. Tipid na itong sagot. Ha? Pati ako? Isasama mo? Takang tanong ko. Yeah, isasama kita. Napatingin ako sa suot ko dahil nakabihis pambahay lang ako. Paanong suot ko? Utal-utal kong sabi. Maayos na yan. Hindi mo na kailangan pang magpalit ng damit dahil maganda ka na. Gusto ko ako lang ang titingin sa'yo, wala nang iba. Seryosong sabi niya. Sa sinabi niyang yon, para akong hinele sa ere dahil sa lambing nitong magsalita. Hindi ko alam kung biro ba yun o totoo. Pero ramdam ng aking puso na totoong kanyang mga sinasabi. Pumayag ako na sumama sa kanya kahit alam ko sa sarili ko na hindi ako nakadamit na panggala. Na hindi nababagay na tabihan ng isang malinis na kagaya ni Jeho. Nagmukha tuloy akong basahan kung kami pagtabihin. Pero hindi naging problema yun sa kanya dahil ayos lang naman sa kanya. Huminto ang sasakyan ng kamay na kalayo ng konti. Bakit tayo huminto, Jeho? Tanong ko sa kanya, ngunit sa may daan na katuon ng kanyang paningin. Nothing, bigla lang akong may naalala. Sabi nito at muli na naman niyang pinaandar ang sasakyan. Ano bang naalala mo? Wala ka bang dalang pera? Agad kong tanong. Hindi ko ba alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko dahil yun naman ang nasa isip ko. Patawa ka talaga, Manang. Sabi nito. Napangiwi na lang ako nang sabihin niya ulit yung Manang. Minsan, sweetheart. Ngayon, Manang na naman ang sinabi nito. Napasandal na lang ako ng ulo sa bintana ng sasakyan at nag-emote na lang. Kung ano-ano na din ang pumapasok sa isip ko at bigla ko na lang naaalala ang mga sinabi ni Jeho kaninang nasa apartment kami. Malayo nang narating namin at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Parang Manila na to ha. Gusto ko sanang tanungin si Jeho kung saan kami pupunta. Subalit napakaseryoso ng kanyang muka at ayoko sanang istorbohin sa pagdadrive. Lumipas pa ang ilang mga oras na halos 2 oras ang tinagal namin sa pagbabiyahe ay huminto na rin ang sasakyan sa tapat ng malaking bahay. Binuksan ni Jeho ang bintana ng sasakyan at agad din niya itong sinara pagkakita sa kanya ng guard. Pumasok na kami sa loob ng kanyang malawak na bakuran. Hindi ito isang bahay lang, kundi isa itong mansyon. Napatingin ako bigla sa suot ko at tumingin din ako kay Jeho pero hindi niya pansin na nakatitig ako sa kanya. Binawi ko din ang paningin ko nang huminto na ang sasakyan. Tumingin ako sa paligid habang naririto pa lang ako sa loob ng sasakyan. Hindi ako nababagay dito sa lugar na to dahil sa hindi desente ang aking suot na damit. Napahigpit ang hawak ko sa laylayan ng aking damit nang makababa na siya sa sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at si Jehong nagbukas niyon.
Walang imik akong bumaba na hindi siya tinitingnan. Para akong isang tuod na hindi makalakad. Kahit na nakababa na ako sa sasakyan, gusto kong magtago sa gilid ng puno dahil hindi ako komportable sa suot ko. Tatayo ka na lang ba dyan, Manang? Tanong ni Jeho dahil naririto pa din ako sa gilid ng sasakyan na makapasok ng kanyang sasakyan dito sa loob ng kanilang malawak na bakuran. Sorry, tipid kong sagot. Lumakad na ako palayo sa kanya. Ngunit saan naman ako pupunta dahil may mga taong naririto na ngayon at narito na rin si Lucio na kakakilala ko lang kaninang umaga. Where are you going? Tanong ni Jeho. Doon lang. Talikod kong sagot agad na hindi siya nililingon. Wala na akong narinig mula sa kanya pagkasabi ko niyon. Tumayo lang ako sa gilid ng puno, parang gusto ko na ulit bumalik sa probinsya ngayon din. Bakit hindi man lang niya sinabi na isang party pa lang pupuntahan namin? Hindi ako aware sa ganitong mga bagay at hindi ako nababagay sa ganitong lugar. Hey, anong ginagawa mo riyan? Tanong ni Lucio dahil nakita niya ako dito sa may gilid ng puno. Nagtatago. Nagtatago dito. Ano pa nga ba? Sabi ng isip ko. Bakit ka naman nagtatago riyan? Asan ba si Jeho? At bakit kanya iniwan mag-isa? Tanong nito ulit. Lumabas ako sa likod ng puno at lumapit sa kanya. Gusto ko nang umuwi. Hindi ako nababagay dito. Sabi ko, tumingin ito sa akin hanggang pababa. Bakit hindi ka man lang sinabihan ni Jeho na magpalit ng damit? Umiling ako. Nakita ko si Jeho na may kausap na ilang mga babae. Yung iba'y parang tuko kung makakapit sa kanya. Akong bahala sa'yo, Kyril. Hindi ka na maiilang sa suot mo kapag naayusan ka na at nabihisan. Sabi nito, birthday ngayon ng lola namin at ipapakilala na muna kita sa kanya. Hindi na kailangan, Sir Lucio. Tanggi ko nang papasok na kami sa loob ng kanilang mansyon. Don't worry, mabait si lola at tsak na magugustuhan ka niya kapag nakita ka niya. Sabay hawak sa aking kamay. Halika na. At nagpatangay naman ako sa kanya papasok sa loob ng mansyon. Patungo kami ngayon sa isang silid kung saan may inaayusan silang matanda na nakaupo sa isang napakagandang silya. Nakatalikod ito mula sa kinaroroonan namin. Patapos na itong ayusan habang kaming dalawa ay naririto, nakatayo sa loob ng silid. Dapat hindi mo na ako dinala dito, sir. Malungkot kong sabi. Nakayuko ako habang sinasabi ko yun. Hinawakan niya ako sa balikat. Kyril, hindi basihan ang suot mo kung saan ka naroroon ngayon. Tao ka pa din, Kyril. Napatingin ako sa kanya at ngumiti ng tipid. Nagkatinginan kaming dalawa, ngunit saglit lang yon dahil may tumikhim. Sabay kaming dalawa na napatingin at nasa harapan na namin ang kanyang lola. Naistorbo ko ba kayong dalawa? Tanong niya na may ngiti sa kanyang labi. And by the way, who is she? A friend? Yeah, she's a friend of your grandson's Jeho, Lola. She's Kyril. Pakilala sa akin ni Lucio sa kanyang lola. Nahiya akong tumingin sa kanya bagamat ngumiti pa din ako sa kanya. Nginitian din niya ako. And she's our loving lola, Amanda. Pakilala niya sa kanyang lola. Hi po, ma'am. Bati ko sa kanya. Hello din sa'yo, iha. Agad niyang sabi. Hinawakan nito ang aking baba at iniangat niya ng kaunti. Maganda ka, iha. At palagi mong itaas ang iyong noo. Sapagkat pare-pareho lang tayong humihinga. Sabi niya, hindi ko man magets ang kanyang sinabi. Ngunit may laman ng bawat salitang binitawan niya. At alam kong napakabuti niyang tao.